lalo ka pa po namin makilala, Panginoon. Hindi lang basta pangalan ng isang Diyos na naghihimala, kundi pangalan ng isang Diyos na nagliligtas anuman po ang mga sitwasyon at kalagayan namin. Hayaan niyo po na sa pakikinig namin ng iyong salita, anuman pong aming mga mithiin, anuman po ang aming mga panambitan sa iyo sa hapong ito, ay katagpuinawa ng iyong biyaya. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at salamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kayo po ay aking nangyayang na buksan ang inyong mga dalang Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 10. Acts chapter 3, verse 1 to 10. Minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo alas 3 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sila Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tignan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang meron ako ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon din ay lumakas ang paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila. Naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y nakakalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang makilala nilang siya ang pulubing dati ay nakaumpong namamalimos sa Pintuang Maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang maganda o ang salita ng Diyos. Sige po, palakpakan po natin ang pagkakabasa ng Huwag po kayo magsipo sa presensya ng Panginoon. Ang sabi po dito sa verse na ating binasa, mga kapatid, nang papasok po ng templo sina Pedro at Juan, ito ay pumapatak ng alas 3 ng hapon, oras ng pananalangin. Amen? Sabihin niyo po, oras ng panalangin. Ngayon po ay alas 3 na rin ng hapon. Hindi po ito oras ng pagtulog, mga kapatid. Baka kasi matulog kayo eh. Pwede na po kayo umupo, Nay. Una po kayo. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Batiin muna ang inyong mga katabi. Tanungin nyo, giniginaw ka ba? Kasi ako, giniginaw ako. Mga kapatid. Madalas po, meron tayong mga hinihiling sa buhay na pag ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ay higit pa sa ine-expect natin ang ipinagkakaloob niya. Kagaya po ng lalaking ito na ang hinihingi niya lang naman po doon sa dalawang alagad ng Panginoon ay barya. Siya ay malimusan ng kaunting kusing, siya ay mabigyan ng kaunting pagtingin, pero higit pa po doon sa hinihingi niya ang ipinagkaloob na himala sa kanya. At yun po ay natagpuan niya sa pangalan po ng ating Panginoon. Ang mensahe po natin ay kinuha ko lang din po sa inyong tema na kinuha niyo po sa Acts 4 verse 12. Patungkol po sa pangalang ipinakilala sa atin. So, the name that heals, ang pangalan po na nagpapagaling. So, dito po sa verse 1 and 2, makikita po natin ang dalawa sa pangunahing alagad ng ating Panginoon ay magkasama po na papasok po sa loob ng templo. Ito po ay sina Pedro, na alam naman po natin na naging church leader sapagkat sa kanya ipinamahala ng Panginoon ang kanyang kawan. At ganun din po ang isa pang alagad na malapit sa ating Panginoon, yung tinatawag po na minamahal na alagad. Ito po ay si John, mga kapatid. So they joined together not to compete
for each other. Kasi alam naman po natin na sa mga alagad po, kahit noon pa man ay meron na silang mga parunggitan, yung tinatawag na naghahanap sila palagi kung sino sa kanila yung pinaka-greatest mga kapatid. Pero pagdating po sa pagkakataong ito, magkasama ang dalawang alagad para gampanan po ang isang natatanging layunin na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. At yun nga po ay ang ipangaral ang magandang balita. So, moved by the Holy Spirit, nakita po ng dalawang alagad na ito ang lalaking lumpo, mga kapatid. So, sa dinami-dami naman po ng mga tao na pumapasok po ng templo, bakit po kaya yung lalaking yon na namamalimos ang mapagtutuunan ng pansin ng dalawang alagad? Amen? Kasi kung titingnan po natin yung sitwasyon po ng lalaking lumpo, yung kanya pong abang kalagayan po, kung atin pong susumahin, ay halos ganun din po yung sitwasyon ng mga karamihan din ng mga tao na pumapasok sa loob ng templo, mga kapatid ko kay Kristo. Yung iba, hindi man sila lumpo physically, pero yung kanilang buhay, yung kanilang pong spirituality sa harapan po ng Diyos ay hindi rin nilang kayang tumayo ng matuwid sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Sabi nga po ng Romans chapter 3 verse 10, no one is righteous, no one understands, and no one seeks for God. Kaya kung paano hindi kayang ibangon ng taong ito ang kanyang sarili dahil sa kanyang kapansanan, ganun din po ang tao na nagkakasala. Hindi rin po natin kayang iahon ang ating mga sarili kung sa sarili kakanyanan lang po tayo aasa. Kailangan din po natin ng himala at tulong ng ating Panginoon. Amen? Amen. Ang sabi po ng verse 3-4, nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok ng templo, siya'y humingi ng limos. Tinititigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tignan mo kami. So, ito pong lalaking ito ay araw-araw po dinadala po sa tinatawag na beautiful gate o yung pintuang maganda. Kaya po ito tinawag na pintuang maganda because it is made up of Corinthian bronze na kapag ito po ay nasisinaga ng liwanag ng araw, ito po ay kumikinang na parang ginto. Buti pa yung pintuan maganda, no? Yung mga pumapasok na tao kaya, dapat malaman natin kung maganda ba yung kanilang mga kalooban. So, para sa lalaking namamalimos, mga kapatid ko kay Kristo, yung beautiful gate is also a beautiful place para mamalimos. Kasi nga, yung pintuang yon ang main gate para daanan ng mga tao na sasamba at magpupuri sa Diyos. So, hindi po lahat ng dinadala po doon sa main door na yon, sa beautiful gate, ay nandoon para mamalimos kagaya ng mga may sakit, mga may karamdaman, mga may kapansanan. Yung iba po doon, kaya po inilalatag doon sa may hagdanan, papasok ng templo, ay sapagkat umaasa po sila na baka sakali merong isang matuwid na tao na dumaan doon sa pintuang maganda at kahit anino man lang noon ay masagi sila at makaranas sila ng himala. In fact, sa early church, sa pangunguna po ng mga unang Kristiyano, ng mga alagad ng ating Panginoon, sa pagdaan pa lang po ng kanilang mga anino, yung mga may karamdaman ay gumagaling na. Amen? Sabi po ng Acts 5:15-16, dinadala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilalagay sa mga papag at banig upang pagdaan ni Pedro ay matamaan man lang ng kanyang anino ang ilan sa kanila. Dumarating din ang maraming tao mula sa mga karatig bayan ng Jerusalem, dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masamang espiritu at gumagaling silang lahat. So lahat po ng mga may karamdaman na masagi ng anino po ni Apostol Pedro, hindi pa nga hinahawakan, matamaan lang ng anino, ay gumagaling na. Amen? Amen. Kaya mapalad po kayo kasi ang MC po ninyo, si Pedro eh. Pag natamaan kayo ng anino, answered prayer na kayo mga kapatid. Amen?
Balikan po natin yung verse na ating binabasa. Ang obvious naman po na ang pakay po nitong lalaking lumpo ay parang mamalimos. Pwedeng accepted niya na kung ano yung kanyang sitwasyon, wala nang nagbago, at wala nang magbabago pa. Now, let's take a look at this hopeless situation. Ano po ba yung kaaba-aba na kalalagayan po nitong lalaking ito? First of all, he was born lame. Siya po ay ipinanganak na isang lumpo. Hindi po natin alam kung ano yung main reason kung bakit mahihina ang kanyang mga bukong-bukong at hindi siya nakakalakad. Hindi natin alam kung siya ba ay pinahilot para ilaglag kaso siya ay nabuhay. Hindi natin alam kung sabi nila pag nadulas daw ang buntis, nagkakaroon ng side effect. Pero ang possible explanation talaga dyan mga kapatid ay kapag ang isang sanggol ay ipinagbubuntis at nagkaroon ng sakit ang kanyang ina habang siya ay pinagbubuntis, doon po nagkakaroon ng complication ang sanggol mga kapatid. At isa na nga po doon ay ang pagkalumpo. So lumalaki po itong taong ito, nung pagkapanganak sa kanya na siya ay lumpo, lumalaki siya na yung kanyang mga kasabayan, yung kanyang mga kaedaran ay unti-unti nang nakakalakad, nakakatayo. Gumagapang, gumagabay, hanggang natuto ng maglakad. Pero itong lalaking ito, buong buhay niya, hindi na talaga siya nakalakad, mga kapatid ko kay Kristo. Amen? At saka po wala pong binabanggit doon sa verse na ating binasa na siya ay may saklay. Kasi kung may saklay ito, o kung meron siyang tungkod na ginagamit, babanggitin po yun, pero hindi po binanggit. Ang sabi doon, araw-araw siyang dinadala. Ibig sabihin po, dependent siya sa ibang tao para makalipat sa isang lugar. Kailangan niya ng tulong ng ibang tao para madala siya sa isang lugar, mga kapatid ko kay Kristo. Alam niyo, mahirap talaga yung nakadependent ka sa tulong ng iba eh. Kagaya nito, lumpo siya. Kahit anong tampo niya, di siya pwedeng mag-walk out. Paano siya mag-walk out kung siya ay pipilay-pilay, di ba po? Amen? So, kung ano po yung itinaganda nung tinatawag na pinto ang maganda, yun naman po ang kabaliktaran ng sitwasyon nitong lalaking lumpo, mga kapatid. Kaya po tayo, kung meron man po tayong mga pagtatampo sa Diyos, lagi po niyong isipin, mapalad ka pa rin kaysa sa iba eh. Amen? Kunyari, may tampo ka sa magulang mo na nung mga bata pa kami, di man lang ako nabilihan ng sandals, di man lang ako nakapagsuot ng high heels kasi yung mga ugat ko sa paa parang mga luya. Pero as long as nakakalakad ka, maging thankful ka sa Diyos eh, kasi nakakalakad ka eh. Amen? Yung iba nga, ipinanganak, walang paa. Kung meron man, hindi na ihahakbang, mga kapatid. So ano pa po ang makikita natin sa hopeless situation ng taong ito? That he was poor. Una, he was born lame. And another is, he was poor. Kasi ho, mga kapatid, makikita po natin na ang way of living niya ay pamamalimos. Sa kanila po kasi, once na isang tao po ay merong karamdaman, kapansanan sa katawan, automatic hindi po yan bibigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho ng marangal. Ang laging bagsak niyan ay mamalimos sa mga lansangan, mga kapatid. Hindi po yan kagaya sa panahon natin ngayon na kahit may kapansanan ka, nabibigyan ng priorities ang mga PWD. Kahit papaano, kahit pilay ka, kung able ka naman sa ibang mga trabaho like call center, BPO, teaching, at kung ano-ano pang bagay, mga kapatid, ay mabibigyan ka ng opportunity na makapagtrabaho. Pero sa kanila po, once na ikaw ay ipinanganak na may kapansanan, automatic ang equation agad nila doon, dahil
may kapansanan ka, maaaring yan ay parusa sa iyo ng Diyos, kaya mamalimos ka na lamang. So ganun po palagi ang interpretation nila doon. Eh tayo po kasi mga Pinoy, binibigyan natin ng patas na treatment ang ating kapwa. Hindi naman po kasi ibig sabihin na pagparalisado na ang isang part ng katawan, damay na lahat. Kapag kaya mo magtrabaho, kaya mo maglagari, umukpo, magkarpintero na isang parte lang naman yung nawala, binibigyan ka ng chance na makapaghanap buhay. Amen? Yung iba naman, buong-buo ang katawan, ayaw maghanap buhay. Amen po mga kapatid. Alam niyo po ba na meron po tayong bayani na tinatawag na dakilang lumpo? Kahit lumpo yun, at least dakila, di ba? Ang pangalan niya po ay Apolinario Mabini. Amen? Siya po ay isang Filipino lawyer, mga kapatid. At isa po siya sa mga nagsulat ng konstitusyon ng unang republika sa pamamahala po ni Presidente Aguinaldo. So, bagamat lumpo, pilay ang kanyang mga paa, ang kanyang utak ay hindi paralisado. Amen? Kaya, isipin nyo yung taong ito, yung kanyang kalalagayan, lumpo na nga siya, yung judgment pa na ibinibigay sa kanya ng mga taong nakapaligid. Kasi, ganun po yun eh. Like, for example, sa John chapter 9, sabi ng mga alagad, nung nakakita sila ng isang lalaking ipinanganak na bulag, sabi ng mga alagad, Lord, kanino bang kasalanan? Bakit nabulag ang isang taong ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Pero ang sabi po ng Panginoon, hindi dahil makasalanan ng kanyang magulang o siya, kundi upang sa aba niyang kalagayan ay makita ang kahabagan ng Diyos sa kanyang buhay, ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po? Kaya, tayo po mga kapatid, bagamat meron tayong mga area sa ating buhay na napipinsala tayo, nalulungkot tayo, it doesn't mean na tayo ay talunan. Amen? Kasi doon po sa mga bottom rock ng ating buhay, doon po sa mga lowest point ng ating buhay, doon po mas naihahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa mga buhay po natin. Amen. Amen? So another hopeless situation na meron ang taong ito is that he was outside of the temple. Siya po ay nasa labas lamang ng templo. Kasi hindi po allowed pumasok ang mga may sakit sa loob ng templo. Like what I've said earlier, ang equation, ang interpretation nila palagi kapag ang isang tao ay may sakit, yun ay dahil sa kasalanan. Kaya hindi po yan allowed mag-participate in any form of worship. Kaya wala silang ibang choice, gusto man nilang lumapit sa Diyos, pero dahil yung judgment ng tao sa kanila ay ganon, nandoon lang sila palagi sa labas ng templo. Amen? Now, yung hopeless situation po ng taong ito, mga kapatid, actually, yan po ay reflection din po ng hopeless situation natin sa harapan ng Diyos. Oo, nakakalakad po tayo, kumpleto ang ating mga paa, pero alam niyo po, mga kapatid, kagaya ng lumpong ito, hindi rin po natin kayang lumakad ng matuwid sa katuwiran ng Diyos. Amen. First of all of us are unable to walk in the righteousness of God. Sabi po ng Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa kanyang pamantayan, hindi tayo nakapasa. Amen, mga kapatid? Kung titignan yung ating spiritual na kalalagayan, lahat tayo ay pilay, lahat tayo ay lumpo, lahat tayo ay disabled.
Lahat tayo ay tingkaw. Hindi natin kayang lumakad papalapit sa Kanya kung sa sariling lakas lang po tayo aasa. Amen po mga kapatid. Kahit ikaw ang pinakamatulin tumakbo, kahit ikaw ang pinakamalakas na tao, kung wala kang relationship sa Diyos, pilay pa rin ang pagtingin niya sa iyo. Lumpo ka pa rin sa Kanyang harapan, mga kapatid. And also, like this slave man, mga kapatid, all of us are bankrupt before God. Kung yung lalaking yon ay namamalimos sa mga tao, lahat po tayo bankrupt sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Namamalimos lang din po tayo ng awa sa Diyos. Sabi po ng Isaiah 64 verse 6, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin ay maruming basahan ang katulad. Kaya po, kung ipinagmamalaki po natin mga kapatid, yung mga righteous deeds natin, it cannot be compared to the holiness and righteousness of God. Kasi kung ikukumpara natin yung mga mabubuting gawa natin, magmumukha tayong basahang marumi. Bankrupt tayo, tulugi tayo sa harapan ng Diyos. Amen po? Amen. Hindi ko po sinasabi na huwag na tayo gumawa ng mabuti kasi ganun din lang naman. Magmumukha lang basahan pala sa harapan ng Diyos. Hindi po. Ang point po dito, kung ipinagmamalaki man natin na tayo ay nagkakawang gawa, tumutulong sa ating kapwa, pag kinumpare po yan sa standard ng Diyos, magmumukha tayong basahan. Hindi tayo aabot sa Kanyang standard, mga kapatid. Sabi po ng Ephesians 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y naligtas. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Amen? So katulad po ng taong ito na umaasa ng limos ng kanyang kapwa-tao, tayo po ay umaasa lang din po ng grasya ng Diyos araw-araw kaya tayo nabubuhay. Amen. Hindi dahil may trabaho ka. Kasi kung magkasakit ka naman, baliwala rin yung trabaho mo. Hindi dahil malakas ka. Kasi kapag nabaldado ka, papalitan ka rin sa trabaho. Amen? Kundi dahil araw-araw, umaasa tayo sa kahabagan at kagandahang loob ng Diyos. Amen. Sabi po ng Matthew 6:11, and give us this day our daily bread. Spiritual man o literal man ang tinutukoy ng panalangin na yon, ang main point pa rin, humihingi tayo ng makakain sa Diyos araw-araw. Amen? And like this slave man, mga kapatid, na laging nasa labas ng templo, hindi pwedeng pumasok, all of us are sinners and all of us are separated from our God. Ang nagpapahiwalay po doon sa lumpo, para makapasok siya sa loob ng templo, ay yung tinatawag na pintuang maganda. Yung beautiful gate. Kasi ba naman mag-worship sila doon. Pag pumasok ang isang pilay, ang isang lumpo, panira na agad siya Di ba ho? Lahat luluhod, lahat sasamba siya, pahirapan pa siyang ilagay doon, mga kapatid. Pero alam niyo ho, tayo, ang nagpapahiwalay po sa atin sa presensya ng Diyos ay ang atin pong kasalanan. Oo, nakakapasok ka. Oo, nakakapagsimba ka. Oo, palagi kang present. But your iniquities separates you from God. Sabi po ng Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Pati ang iyong panalangin ay hindi niya pakikinggan dahil sa ating mga kasalanan. Amen po, mga kapatid. Amen. Kaya ho, hindi po guarantee na kapag laging nasa templo ay malapit sa Diyos. Kasi kung titignan niyo po yung mga religious people, religious leaders nung panahon ni Jesus, laging nasa templo, laging nagme-memorize ng Torah, laging ino-orate ang scripture, laging nagsasacrifice ng mga animal, nag-o-offer. Pero nung dumating ang Panginoon, nireject nila.
Amen? Nung nagpakilala ang Panginoon na siya at ang Ama ay iisa, ano po ang ginawa nila? Ipinapatay nila ang Panginoon kasi blasphemy yun para sa kanila. Laging nasa templo yan, pero malayo sila sa relasyon sa Diyos. Amen po? Now, sabi po ng dalawang alagad, dito sa lalaking lumpo, sa verse 5 to 6, mga kapatid, tumingin nga siya sa kanila at sa pag-asang siya'y lilimusan, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang meron ako ay siya kong ibibigay sa iyo, na sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Sabi po ni Pedro doon sa lalaki, tuminig ka sa mga mata namin. Silver and gold, I have none. Ginto o pilak, wala ako. Pero meron akong ibibigay na mas higit mong kailangan. Amen. Amen? Amen. Alam niyo po, mga kapatid, maaaring may iba sa inyo rito, may mga specific prayer. Pero kapag kayo po ay nagtiwala sa Panginoon, yung hinihingi nyo, higit pa po roon ang ibibigay niya. Amen. Amen? Sabi po ng Apostol Pedro dito sa lalaking ito, sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Alam niyo, ito pong pangalan na ito na dati ay naririnig lang ng lalaking ito, hindi niya akalaing ang pangalang ito ang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Amen? Dati po, ang pangalang El Shaddai, naririnig nyo lang kung saan-saan, naririnig nyo sa radyo, nababasa nyo sa mga panyo na ipinamimigay. Pero alam niyo ho, iba siya kapag personally na-encounter mo siya sa iyong buhay. Kasi yung pangalan na yon ay patutunayan niyang buhay talaga. Amen po, mga kapatid. So, ano po ang naging senaryo matapos pong i-introduce ni Peter ang pangalang pinakamakapangyarihan sa lahat? So, the name of Jesus gave this man a blessing that he did not expect. Kasi po, unang-una, ang hinihingi niya lang ay limos. Unang-una, ang hinihingi niya lang ay barya. Matulungan siya, mabigyan ng kaunting pagkain, mabigyan siya ng kaunting salapi. Pero, yung hindi niya hiningi, yun yung ibinigay sa kanya. Sabi ni Pedro, wala naman akong ginto eh. Wala rin akong pilak. Pero meron akong Diyos na makapagpapabago sa iyong buhay. Amen? Isipin niyo ho saan po kayo nakakita ng ipinanganak na lumpo tapos paghihimalaan ng Diyos makakalakad? Meron na tayong nakita, ipinanganak na hindi lumpo tapos later on nalumpo. Kung hindi nagka-virus, hindi tinamaan ng tawag nun yung polio, nilumpo ng asawa kasi layas. Amen po, mga kapatid. Kaya alam niyo ho, marami tayong hinihingi sa mga prayer requests na akala natin hindi tayo answered prayer. Pero lawakan niyo po yung pang-unawa niyo. Higit pa ron ang ibinibigay ni Yahweh El Shaddai. Amen? Maaari po na ang hinihingi mo may gamiting tao na makakatulong sa iyong problemang pinansyal, pero ang ibinigay sa iyo ng Diyos ay trabaho para ikaw na mismo ang tumulong sa iyong sarili, hindi ka na magmukhang kawawa. Maaaring ang hinihingi mo sa Lord ay kadate man lang sa Valentine's o kaya sa Pasko. Pero ang ibinigay sa iyo ng Lord ay kalendaryo. Para araw-araw may date na. Maaaring ang hinihingi mo sa Lord, makabayad ka sa bills. Diba? Makalabas ka na sa ospital. Pero ang ibinigay sa iyo ng Lord ay kalakasan para hindi ka na pabalik-balik sa ospital. Diba? Yung hinihingi natin, higit pa ron ang ipinagkakaloob ng Diyos.
Jesus. Amen. Amen po. Amen. So another thing, in the name of Jesus, this lame man received healing instantly. Ang sabi po ng verse 7, hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon din ay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Instantly, naka-receive ng kagalingan at kalakasan ang taong ito. So, itinayo niya po. At dagli-ang lumakas ang kanyang bukong-bukong. Amen? So, the muscle becomes stronger at nag-circulate ng maayos ang dugo sa kanyang paa. Kasi po, kung hindi nakakadaloy ng maayos ang bloodstream sa mga veins, sa mga ugat ng ating katawan, wala po talagang lakas yan, mga kapatid. Hindi niyo ba napapansin kapag napaupo ka ng matagal o kaya nagdekwatro ka ng matagal, halos di ka makatayo kasi yung dugo hindi nakakapag-circulate. Kaya ang sabi po doon, dagli ang lumakas. Hindi sinabing dahan-dahang lumakas, hindi sinabing dahan-dahang tumayo. Ang sabi po doon, agad dagli ang nakatayo at palundag-lundag yung dating lumpo. Amen? Alam niyo po, pag nagbigay talaga ang Lord akala mo, paunti-unti, parang Bombay, hulugan. Pero pag si El Shaddai ang nagbigay, talagang magugulat ka na lang. Amen. Amen? Alam niyo po ang nangyari sa amin dati, kaya po ako naging preacher na tuluyan, mga kapatid ko kay Cristo. Sapagkat dati po, yung kapatid ko na possess ng evil spirit, ang dami naming nilapit ang mga manggagamot, kung ano-anong ginagawa sa kanya, nilalagyan siya ng tanso sa kamay, pinapainom siya ng mga tubig na may dasal, may mga Latin, nilalagyan siya ng mga papel sa katawan na may mga nakasulat na hindi maintindihan. Pero wala pong nangyari. Aalis saglit, pagkatapos ay babalik na naman. Kaya alam niyo ho, pagod na pagod kami. Makakapagod kaya yun. Tapos, ang mahal pa ng singil. Hindi naman gumagaling. Pero alam niyo po ba, nung ito pong aking kapatid ay dinala namin sa Ambel para mapapray over kay Brother Dante noon. Kaso di namin makagilap si Brother Dante. Dinala po yan sa stage yung kapatid ko kasi para maipanalangin ng mga disciple. Meron pong isang taga-Laguna preacher na nag-pray over. Pray over niya yung aking kapatid habang possess. Tapos binigyan niya po ng tubig para inumin. Pagkakuha po ng kapatid ko ng tubig, yung disciple na kalbo, binato niya ng mineral water, tumakbo po yung disciple Sabi nung disciple, ang lakas nito. Kaya po, sobrang desperate na kami. Dinala po namin yan sa Amor Solo, yung aking kapatid na na-possess ng evil spirit. Kaya po yung na-possess, silang mga magkaka-classmate, naglaro po sila ng Spirit of the Glass. Napasukan po sila. Lahat silang humawak doon sa baso, nasaniban po sila ng bad spirit. So nung dinala na po namin yung kapatid ko po sa Amor Solo, nung time po kasi na yun, pag ganitong oras, ang ating punong lingkod ay nasa opisina. May mga nakapila na po dyan na magpapalay hands. Alam nyo ho, aggressive talaga yung spiritong sumapi sa kapatid ko Nandudura po yun, nantatadyak. Kaya kabado ako kasi baka mamaya pagharap kay Brother Mike, baka duraan ng punong lingkod. Pero alam niyo ho, nung siya po ay nalay hands, napatungan ng kamay ng ating minamahal na punong lingkod, sabi ng kapatid ko, yung kumukubabaw sa kanyang mabigat, nung siya po ay napatungan ng kamay ng ating punong lingkod, ay biglang kumalas, umalis sa kanyang katawan at instant healing ang naranasan po ng aking kapatid. Amen? Hindi po dahan-dahan, dagli ang pong himala sapagkat simula po noon, never nang nakakita ng anumang mga bad elements ang aking kapatid kasi dati lagi siyang nakakakita.
Pero simula po, nung siya po ay pagalingin sa pamagitan po ng paglilehans ng punong lingkod, hindi na po siya nakakita ng mga kung ano-anong mga white lady o kung ano-anong mga elemental spirit, mga kapatid. Amen? Kaya kung tayo po ay merong kahilingan po sa ating Panginoon, pwede niya po ibigay yun ng daglian, kagaya po sa lalaking lumpok ito, na nung siya ay gumaling, agad-agad, lumakas, pumasok sa templo, nagpasalamat at nagpuri sa Diyos. Amen? So in the name of Jesus, this lame man received healing instantly, mga kapatid. Kaya kung meron tayong pananalig, sabi po ng Panginoon, I will do whatever you ask in my name. Gagawin ko ang anumang hingi ninyo sa aking pangalan. Bakit po? Walang ibang pangalang ipinahiram sa atin, ipinakilala sa atin na makapangyarihan na pwedeng gumawa sa ating mga buhay. Amen po, mga kapatid. And finally, the name of Jesus, his life was changed completely. Nagbago po ang takbo ng buhay ng lalaking lumpo na ito, mga kapatid. Sabi po ng verse 8, palukso itong tumayot, nagsimulang lumakad. Pumasok siya ng templo, kasama nilang naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. So, nung siya po ay makabangon at nakalakad na, natupad po ang isa sa mga prophecy ng Old Testament. Sabi po ng Isaiah 35:6, the lame will leap like a deer. Na kapag dumating na ang Mesiyas, maipangaral ang magandang balita, ang mga lumpo ay magsisilukso na parang mga usa. Amen? Kaya tayo ho, mga kapatid, kung ibinabango na tayo ng Panginoon sa ating mga pagkakalumpo sa kasalanan, pagkakalumpo sa mga bisyo, bumangon na po tayo. Huwag na po nating kalagkarin yung ating sarili na pagapang-gapang pa doon sa ating pagkakabagsak. Kasi nga, kaya ka binibigyan ng Lord ng kalakasan sapagkat binibigyan ka niya ng pagkakataong magkaroon ng bagong buhay. Amen. Amen? Sa pangalan ni Jesus, ang taong ito ay nagkaroon ng panibagong pagkakataon at panibagong buhay. Sabi po ng verse 9 and 10, nakita ng lahat na siya'y nakalakad at nagpuri sa Diyos. Nang makilala nilang siya ang pulubing dating nakaupong, namamalimos sa pinto ang maganda ng templo, namangha sila't nagtaka sa nangyari sa kanila. Alam niyo, yung pagpapakilala ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ng kanyang pangalan, hindi lang po buhay natin ang nababago. Pati po yung mga taong nakapaligid sa atin na nakakakita ng himala. Pati po sila, nang dahil po sa ating mga experiences, dahil po sa inyong mga patotoo, pati po sila ay namamangha sa pangalan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Kaya alam niyo, ilang years na po tayo? 32. Marami ng pagsubok na dumating, marami ng problema ang dumating, nalagpasan, napagtagumpayan, hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil sa pangalan ng ating pinaglilingkuran. Pangalan na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya wala po tayong dapat ipag-alinlangan, pagkatiwalaan natin ang pangalang ipinakilala sa atin ng ating Panginoon. Tayo po ay magsiayo sa kanyang presensya. Wala kaming ibang pangalang mamaalin. Wala kaming ibang pangalang sasambahin. Taas po natin ang ating mga kamay. And once again, let's feel the holy presence of our God. Ano na lang, goodness of God. Mahal ka namin, Panginoon, at alam namin, Lord, na walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay namin, Panginoon, ay hawak mo sa iyong kamay. Hallelujah.
Ika'y tapat, Panginoon. Hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay. Ikaw ay mabuti. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ang kabutihan ng Diyos. Ang hilig mo, ang siyang naming gabay, ang siyang gabay sa nariyan ka sa gitna ng paligid. Ika'y aming sandigan. At ako ay buhay sa kabutihan. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa iyo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Ika'y mabuti